taon. Hindi ko sinasabing ilang taon lang ha. Libo-libong taon. Before Jesus Christ, mga kapatid, ang Rome ay Rome na. Kaya itong si Pablo, from Jerusalem, nakarating si Pablo sa Rome. At nagsasalita siya doon sa mga mayayaman na taga-Roma. Kasi when you say Rome, ito yung Romas, that is the Church of Rome. Na iglesia yan sa Roma. No? Yan sabi niya, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So dapat maiintindihan natin na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, amen, hindi po material na mga bagay. Ang kaharian ng Diyos, hindi yung kinakain natin, hindi yung dinagamit natin, mga kapatid, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. That is the kingdom of God. So minsan masyado tayong physical, minsan masyado tayong materialistic, na nakakalimutan natin, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoon, amen, even si Jesus Christ, yung itinuro niya sa kanyang mga alagad, but you seek first the kingdom of God. When you seek first the kingdom of God and my righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag inuna natin ang kanyang kaharian, inuna natin ang kanyang katuwiran, ang mga bagay dadagdag sa iyo. And I will tell you, to be honest, never akong na-stress. Never akong nag-alala. 2 months na kami hindi nakabayad sa bahay. Pero alam niyo ba, bakit masaya ako? Kasi kapag may problema ang tao, brother friend, mayroong mga opportunity na dumarating. Kahit anong stress mo, kahit anong inisip-isip mo, walang mangyari dyan. Kaya alam mo ba ang gagawin mo? Manalangin ka sa Panginoon, dumiskarte ka, mga kapatid, at ang Diyos, ang kikilos, gagawa kapag inuna mo ang Panginoon, gagawa siya ng paraan. Amen. When there seems to be no way, God will make a way. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid? So, ikilos po ang Panginoon. According sa Psalms 100, i-click mo nga ulit yan dyan yung Psalms 100 verse 5, for the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth, ang lahat magsabing, and His truth endureth to all generations. Alam niyo ang simbolo ng church? The symbol of the church is the mother. Kaya nga ang church is, we call the church the bride. We call the church, mga kapatid, ang tawag natin sa church ay her, hindi his. Yung groom ay ang ating Panginoon at tayo yung kaniyang bride. Amen? At kung papansinin natin, ang sabi ni David, Psalms 100, verse 5, for the Lord is good. Mabuti ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? Parang mahina. Mabuti ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? Hindi lang yun. His mercy is everlasting. Ang ibig sabihin, Brother Dino, ang awa ng ating Panginoon hindi po tumitigil, hindi po yan natatapos, mga kapatid. Magpawalang hanggan ang awa ng Panginoon. Hindi naawa ang Diyos ngayon lang sa'yo. Hindi naawa ang Diyos sa'yo lang. Pero maging sa mga anak mo, maging sa mga apo mo, at sa kaduluduluhan ng iyong mga lahi, mga kapatid. Dahil ang ating dakilang Diyos, amen, ang kanyang awa ay magpawalang hanggan. Kanya siya, and His truth enduring to all generation. So napakahalaga na maintindihan natin yung word na truth. Ano ba ang katotohanan? Bakit kaya yung anak na kinukwento ko sa inyo kanina, late na niyang naintindihan yung katotohanan ng buhay? Kaya nag-post ako kanina, madaling araw, alam niyo yung pinaka-importante sa lahat is family and love.
gusto yung buhay mo, tandaan mo, babalik at babalik ka pa rin sa pamilya mo. May kausap ako. Kaya nga noong nandoon kami sa Tarlac, nung funeral service kami doon sa tita ni Sister Jaja, kapatid ni Tatay Robert. Pininto ko, kasi yung pamilya nila nagkaroon ng parang nag-away-away. Pero, alam niyo ba, nagmula nung namatay si Tatay Robert, doon nagkaroon ng reconciliation. Because at the end of the day, ang pinakamahalaga pa rin, Brother John, yung pamilya. Alam niyo ano yung natutunan ko sa buhay? Dapat talaga hindi ka magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. Kasi nung nangyayari ito, hindi ko naman ginusto ito na magiging leader ako ng isang organization. And I believe, Brother Friend, that there was no accident. Wala akong aksidente. Because all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Mayroon pong rason ang mga bagay kung bakit nangyayari sa atin ang mga buhay ngayon. Siguro yung nakapaligid mo, hindi nila maintindihan. Ikaw mismo, hindi mo maintindihan yung bakit nangyayari ito. But of course, ang Diyos ang higit na nakakaalam kung anong plano niya, anong purpose niya, Sister Chanel, sa buhay mo. John chapter 17, verse 17. Next verse. Sanctify them through thy truth. Why? Because thy word is truth. Bakit po mahalaga na maintindihan natin yung katotohanan? Kasi ang katotohanan ay ang kanyang mga salita. Alam niyo ba bakit hindi tayo masyadong confident sa ating paglilingkod? May kausap ako. Alam niyo bakit? Because we do not understand His Word. And if you do not understand His Word, Sister Chanel, you do not understand the truth. Because thy Word is truth. Kaya napakahalaga na mag-aral sa salita ng Diyos. Because when you understand the Word, when you understand, amen, His Word, then you understand the truth. And when you understand the truth, then the truth will set you free. Problema sa atin, kaya ang iba sa atin hanggang ngayon ay hindi pa malaya. Ay kausap ako. Alam niyo ba ang iba sa atin bakit hindi pa malaya? Kasi hindi pa natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Hello, may kausap ako. But as long as you understand the Word, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, 2 buwan hindi pa kami nakababayad sa bahay. Dumating na yung mga bill. Alam natin lahat ng mga bill ng kuryente ngayon ay napakataas. Disconnection notice, tuloy-tuloy yung mga tubigan for disconnection notice, kuryente disconnection notice. First time ng buong buhay namin, ngayon pa kami makabayad almost 6,000. Iisipin mo naman, kung hindi ka mag-aircon, mamamatay ka rin. Sobrang init. Oh, sinubukan ni Mr. Jaja, nag-electric pan kami madaling araw. Kaninang umaga, sabi Mr. Jaja, sumakit ba katawan ko? Oh, sakit. Nagpahilot na ako kay Jaira. Pahilot ako sa likod ko. Hindi na tayo sanay ng electric pan paggabi. Masakit na yung katak, sinasanay ka na rin sa aircon eh. Kaya kung kayo hindi pa kayo nakapag-umpisa mag-aircon, huwag na muna kayong mag-aircon. Kasi kapag naranasan nyo mag-aircon, hindi na kayo komportable matulog na walang aircon. Balisa ka na. Minsan parang tukso, matirman tukso. Sige, sabi mo, pira, sige, i-on ko to, bahala na to. I-on mo yung aircon ngayon. Pira to, bahala na. Oh. Hindi ka makatulog rin, matutorture ka.
Pero kapag naintindihan mo yung katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Sister Rilby. Bakit? Mula pa naman noon, may mga problema na tayo. Mula pa naman noon, may mga babayaran na tayo. Pero nakapag-survive tayo. Higit pa doon, hindi lang tayo survivor. We are more than conqueror through Him that love us. Higit pa tayo sa pananagumpay. Wala tayo dapat alalahanin. Alam mo yung nangyayari ito? Ang daming opportunity, hindi ko na lang sabihin sa inyo. Sabi ko nga, nagiging opisina na yung bahay ko. Sabi ko, wow, talagang Panginoon napakabuti. No? Dahil naintindihan natin ang kanyang mga salita. At nakita ng Diyos na ito, ang anak ko, nagtitiwala sa akin. Kasi alam niyo ba bakit sinabi ng Biblia na ang Diyos ay siluso? Alam niyo may karapatan na magsilos, Sister Generos? Diyos lang. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi po siloso. Tandaan niyo yan. Once na may silos ka, mga 80% na lang yung pag-ibig mo. Siloso talaga ko. Hindi ka apol. Kasi ang totoong pag-ibig, read Romans chapter 13. Love is not jealous. Love is kind. No? Ang pag-ibig nagtitiwala. Kung magsisilos ka, nag-overthink ka palagi, wapo pa naman yung asawa ko, baka mamaya may makakausap siyang iba. Tapos ako ngayon medyo tumatanda na ako yung asawa ko, lalong tumatanda, lalong gumagwapo. Brother Sinon, parang si Andy po. Kaya nga pag kayo mga kababaihan, Mother's Day ngayon, huwag kayong may stress. Ba? Kasi pag nag-stress kayo, pumapangit kayo. Amen? Mag-enjoy kayo. Diba? Enjoy kayo. Kaya nga, dapat maintindihan natin. Diba? Sanctify them through thy truth. Kapag naintindihan natin yung katotohanan, ang katotohanan ano daw? Ito yung magpapalaya sa atin. As long as hindi natin maintindihan yung katotohanan, stress tayo. Bakit? Hindi mo naintindihan eh. Nag-worry ka kagad. Alam niyo bakit maraming namatay sa COVID? Actually, fake yun. Fake yun. Wala tayong magawa, kundi magpa-injik-injik tayo. Kami nga pamilya, usap-usap kami. Okay, ganito, hati tayo. Yung kalahati, magpa-turok. Yung kalahati, hindi magpaturok. Just in case kung ano mangyari, may matitira sa pamilya natin. Yung si Isabel at saka si Ren, hindi naturukan yan. Kaming 5. Kaming 3, naturukan. Tatay, ako, Sister Jaja, si Mamang, si Isabel at saka si Ren, hindi naturukan. Hati kami. Kung just in case, may matitira. Natapos na yung COVID, hanggang buhay pa naman tayo. Alam niyo yung mga namamatay? Sobrang nag-overthink. Nung nandoon na sa ospital, kung ito na siguro, mamamatay na ako. Namamatay ka nga. Ito totoo yun. Stress yung karamihan talaga. Grabe ang stress. Kaya tinatanong ko nga yung doktor, sabi ko, Dok, paano nangyari na nawala yung aking diabetes? Kasi, sabi nga Sister Jada, alam mo yung kuko ko dati, may mga yung parang, parang nagdi-deform. Dati pero ngayon, gumaling na. Yung tinanong ko, Dok, bakit ako nagka-diabetes? Stress. Ang cause ng diabetes ay stress. Can you imagine? Pwede kang magka-TB, pwede kang magkaka-liver, failure, pwede ka magkaroon ng kidney failure dahil sa stress, lalo na nag-overthink ka. Kaya nga, ano ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay katuwiran, kagalakan, amen, kapayapaan. Kapag naintindihan mo ang kabutihan, ang kaharian ng Diyos, hindi ka mag-overthink, hindi ka ma-stress, amen, dahil naunawaan mo na ang kaharian ng Diyos ay kagalakan sa Espiritu at mayroon kang kapayapaan sa iyong
Dahil ang kanyang salita ay katotohanan, mga kapatid. Would you say amen? So, napakahalaga na maintindihan natin yung kanyang mga banal na salita. Next slide. I have no greater joy, sabi ni John, than to hear that my children walk in truth. Na makinig kayo mabuti. Kinig kayo. Mabilis lang ito. 3 slide na lang, tapos na tayo. Bakit mahalaga na ang kanyang mga anak lalakad ayon sa katotohanan? Kasi once na hindi tayo lalakad sa katotohanan, mayroong tinatawag na domino effect yan. Magkasunod-sunod yung kamalasan mo sa buhay, magkakasakit ka, ba? Kapag hindi mo sinusunod yung tinatawag na paglakad sa katotohanan. Kaya ang sabi ni John, I have no greater joy. Wala akong ibang kinagagalak, kundi marinig ko ang mga anak ng Diyos na lumalakad ayon sa katotohanan. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi napakahalaga na lumalakad tayo sa katotohanan. Sabihin mo sa iyong katabi, lumakad tayo sa katotohanan. Ha? Kung hindi tayo lalakad sa katotohanan, mga kapatid, magkakaproblema tayo. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Once na magsisinungaling ka at hindi ka magsasabi ng totoo, magkakaproblema ka. Kaya nga, kapag may kaso ka, sasabihin ng abogado sa iyo, Brother John, sabihin mo lahat sa akin at huwag kang magsinungaling sa akin para alam ko kung paano kita depinsaan. Yun yung sinasabi ng abogado. Kasi once na hindi ka magsasabi ng totoo sa abogado at mayroong mga bagay na hindi alam yung abogado sa iyo, Brother Sinon, hindi ka niya madipinsaan. Sabi ng abogado, dapat sinabi mo yan para mapaghandaan ko yan. Diba? Kaya kailangan tayo alam natin kung paano tayo lumakad sa katotohanan. Iwasan po nating magsisinungaling. Kami, Mr. Jaja, kapag medyo may discussion kami, hindi kailangan magsinungaling. Once na sasabihin ko na sa kanya, yun na yun. Magalit man siya o hindi, basta sinabi ko sa yung totoo. At kung magalit man siya, ilan ako yan eh. 24 hours magalit. Pero magkakinabukasan, okay na. Eh, alam ko na, sabihin ko na ng totoo. Pagkatapos nun, bati na ulit kami. Pero kahit na mga 20 years mo nang nagawa, at kapag nagkamali ka, Brother Sinon, mauulit yun. Halong kati ngayon. Magsimula ka na naman, isipin mo 20 years, 19 years, 18 years. Kung naku, matagal-tagal pa itong matapos. Pero, bakit hindi kami naghihiwalay? Kasi alam ko kung anong katotohanan sa kanya. Sa isang relasyon, Brother John, dapat kilala mo yung misis mo. Kahit hindi ka kilala ng misis mo, basta importante, kilala mo yung misis mo. Kasi kung kilala mo yung misis mo, alam mo kung paano mo, alam mo na. Kahit ano yan, alam ko na yan, alam ko yung ending nito. Huwag mo ko lukuhin, kilala na kita. Huwag mo akong atikin, kilala ka na akin. Diba? Yung mga Bisaya, alam niyo yun. Diba? Eh, mahalaga ang lalakad tayo sa katotohanan. Mahalaga, makinig kayo mabuti, nakilala natin ang Diyos. Sa isang relasyon, makinig kayo mabuti. Kayong mga kalalakihan, dapat kilala ninyo ang inyong mga asawang babae o karelasyon. Kung pipilitin na ikaw yung uunawain ng babae, hindi tayo bakla. Ba, ikaw yung magpapaunawa? Huwag ganun. Dapat tayo ang umuunawa sa mga babae. Parang mahina na. Parang Sister Rin bilang nag-email. Ba?
Mahalaga yun. Hello, mga lalaki, Mother's Day ngayon. Panahon nila ng mga kababaihan eh. Pagbigyan natin sila, kasi ngayong June tayo naman. Tagal-tagal pa yan. Dapat kilalanin natin yung ating partner, yung ating asawa, yung ating karelasyon. Diba? Pag-aralan mo yan. Isipin mo sa tagal ninyo, kahit nga 1 year, kilala mo na yan eh. Diba? Pag tinatawag ko na medyo hindi umiimik, Brother Sinon, alam ko na to. Diba? Lalo na, titingin-tingin sa cellphone, tapos, ang ganda nitong ano, oh. Kung, i-add to cart ko nga, add to cart ko. Tapos hindi mo pinapansin? Saan ba yung ano ko dito? Hindi na imig sa'yo yan. Kasi na-add to cart na nga eh, tapos wala kang ginagawa eh. Di ba? Kaya dapat kilala mo. Di ba? Kaya nga ako, magugulat talaga ako. Sige, sabi ko, gusto mo rin mo lang. Kaya magugulat na lang ako eh. May kakatok sa bahay. Shopee po. Ano to? Anong pangalan to? Mga anak ko, magaling na mag-order na Shopee. Isang beses lang ako nagkamali, Brother Sinon. Yung nag-upload ako ng app na Lazada. Sa loob ng isang araw, nag-order ako ng 5 Lazada. 200 plus lang. Ganun ako. Sunod na araw. Lazada! Mamaya naman, Lazada! Sabi niya, grabe si Daddy, oh. Mula noon, hindi na ako nag-order. Ginaya na nila ako. Yan yung malaki kong problema ngayon. Ginaya ako. Hindi na ako nag-order. Kaso wala na akong magawa eh. Kasi naunahan mo na eh. No? So mahalaga, lalakad tayo sa katotohanan. Maintindihan natin ang katotohanan ng buhay. Katotohanan ng isang relasyon. Kaya sa ating pagiging magrelasyon sa Diyos, dapat kilala natin ang ating Panginoon. Alam niyo bakit nagsisilpiti tayo? Alam bakit hindi natin naiintindihan yung buhay natin? Kasi hindi natin kilala ang ating Panginoon. Sa oras na hindi mo kilala ang Panginoon, Sister Chanel, lagi ka na parang tumatanda na ako, wala pa rin akong boyfriend. Ano ba yan? Ano na eh? Well, kapag naintindihan mo ang buhay, noon nga, usap-usapan namin noon. Yan, nandiyan naman Sister Elby. Usap-usapan namin noon, Sister Ginelyn. Sabi ni Sister Elby, tatanda ata si Ginelyn. Kaya noong nandun kina Sister Ginelyn, may nirito rito kami yung taga-PEC, yung puti ang buho, si Simeon, USBB yun, di ba? Sister Ginelyn, sabi niya, ayaw ko niya, Pastor, matanda eh. Ano yun? Magaling pumili yung si mautak. Si Ginelyn. Isip-isip namin, ano kaya ito si Ginelyn? Pero tingnan mo naman, ang galing. London Bridge is broken down. Broken down. Ano ba yata yun? Nasa London. Broken down. Kasi naiintindihan niya ang takbo ng buhay. Boss niya, nagchat-chat nga kami ni Sister Jimmy. My first time in London, summertime. Sarap ng pakiramdam, Makinig kayo mabuti. Kayo ang pumili sa buhay ninyo. Huwag niyong sisihin yung magulang ninyo. Huwag niyong sisihin yung sarili ninyo. Huwag niyong sisihin kung sino-sino mga tao. Because you choose your life. Your life is what you make it. Kaya yung buhay ninyo, ayusin ninyo. May kausap ako, higit sa lahat, dapat kilala mo ang Panginoon. Kilalanin mo ang Panginoon. Isipin natin na ang Panginoon, unlimited. Unlimited ang Panginoon. Kaya kailangan natin lalakad sa katotohanan. Dapat totoo kasi tayo, Sister Chanel eh. Dapat magiging totoo tayo. Kaya hindi napapansin, tingnan ninyo.
kinig kayo mabuti. Once in a lifetime, sinasama ko Pastor Jaja sa mga kaibigan ko, mga bilyonaryo, mga hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Alam niyo, isa lang common denominator na papansin namin, Brother Sinon, parang hindi sila nagbibihis. Ang kanilang damit, kung paano namin namimit nung nakaraang buwan, susunod na buwan, halos ganun lang din yung damit nila paulit-ulit. Parang polo shirt na ganun pa rin kulay. Sabi na sila, parang hindi nagbihis tong taong to, no? Bilyonaryo, maraming company. Bakit ganon? Kasi ayaw nilang sunugin, ayaw nilang i-stress yung buhay nila sa sobrang dami ng damit nila. Pipili sila doon sa kanilang kabinet at aabot na sila doon ng ilang minuto sa kakapili na kung anong gamitin ng damit. Kaya ang mga mayayaman, halos pare-pareho yung damit nila. Pare-pareho lang yung kulay ng damit nila. Kasi ayaw nilang sunugin yung panahon nila. Di ba mayroon, ito na lang, tapos mamaya pag sinod mo, parang hindi ko komportable. Isauli mo na sa kabinet. O sino nakaranas ng ganun? Sa sobrang dami ng damit mo, yung ibang damit nyo nga, paulit-ulit nyo na sinod, yung ibang damit nyo, hindi nyo nagagamit. Tama, mali. Kasi hindi natin naintindihan yung katotohanan ng buhay. Sa sobrang dami ng damit ninyo, marami ding labahan kaya nagagalit yung mga nanay. Diba? Pero tingnan ninyo. Si Mark Zuckerberg. Simple. Tingnan nyo. Simple lang yung damit niya. Steve Jobs, yung founder ng Apple. Napakasimple lang. Halos lagi lang siyang yung sweatshirt. Yun lang lagi. Si Mark Zuckerberg, lagi lang naka-t-shirt. Elon Musk, napakasimpleng tao. Pero tayo, kahit nag-vacay, LB, hindi suritahan. Kaya mabinta dito sa buong mundo, dito lang sa Pilipinas, ang napakaraming fake. Hindi mo lang alam kung anong totoo eh. Kaya nasabi ko sa Jaja, bumili na tayo ng fake. Alam niyo bakit? Kung susuot tayo ng original, sasabihin paglabas, fake yan eh. Ayaw na lang maniwala na totoo yung genuine yung sinisuot mo. Fake yan. Susuot ka ng Nike ngayon, ang daming Nike na fake. Susuot ka ng Converse ngayon, ang daming Converse na fake. Pareho lang din. May kausap ako. Kaya we need to know the truth kung anong katotohanan sa buhay natin. Na kung mayroon ka naman, wala namang problema. Would you see, amen? Wala problema yon. Pero huwag mo i-stress yung buhay mo doon. Di ba nung sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-focus doon kung anong kakainin, anong dadamitin, anong iinumin, para kayong mga walang Diyos. Pinagdiinan ng Panginoon, your life unhidden, para kayong walang mga Panginoon. Sinaway ng ating Panginoon Jesus yung kanyang mga alagad. Bakit? Kasi hindi niya alam yung katotohanan. But if we walk the truth, then maintindihan natin yung buhay. Tingnan ako, to be honest sa inyo. Halos karamihan ng damit ko, bihira lang yung bumibili ako. Karamihan ng damit ko, bigay. Totoo yan. Itong mga pantalon ko, halos sa lahat ng mga pantalon ko, isa lang yung binili ko. Kasi mula noong high school ako, yung pangarap ko, 5-1 na Levi's. Lahat ng mga pantalon ko, itong sinuot ko, puro bigay ito lahat. Tinira lang talaga kung bumibili. Kasi maraming nagbibigay. Hindi ko pinoproblema yung damit. Never ako na problema ng damit. Never. Sister Jaja na nagpipilit sa akin, bumili ka naman namin sa'yo. Okay na yun. Sabihin ko naman kay Sister Jaja, malapit na birthday ko, bibilang ako ng Sister Training. Malapit na birthday ko, may magbibigay din. Next verse. If we decide to continue sinning, ano ibig sabihin nito? Anong sabi kanina ni John? Sabi ni John,
wala na akong ibang kagalakan na ang aking mga kapatid ay lalakad ayon sa katotohanan. But in contrast, tingnan natin mabuti, sabi ni Paul, Hebrews 10:26, if we decide to continue sinning, that means if we decide not to walk in the truth, after we have learned the truth, kinig kayo mabuti, then there is no other sacrifice that will take away sins. Listen very carefully, huwag tayong kumpiyansa. Kapag naunawaan ninyo na ang katotohanan at binaliwala ninyo ang katotohanan, there is no other sacrifice that will take away sins. Ano ibig sabihin ni Paul dito? Kung nalaman mo na ang katotohanan, naintindihan mo na ang katotohanan, nakikita mo na yung mga opportunity na magtatagumpay ka at pinaliwala mo, hindi ka na magtatagumpay. Wala nang ibang sacrifice that will take away sins. Sa paglilingkod kasi natin sa Diyos, lagi nating tandaan, na iintindihan na natin ang katotohanan. At kapag pinaliwala mo ang katotohanan, hindi na magpapapako ulit ang Panginoong Sister Chanel para sa pagtubos ng iyong kasalanan. But don't misinterpret me. Kung magkamali man tayo, kaya pa rin tayong patawarin ng Panginoon if we confess our sins. He is just, amen, and right to forgive us. Pero ano ibig sabihin itong Hebrews 13 verse 26? Kapag sinadya mo, Brother Dino, diba? Alam mo na sasadyain mo talaga. Halimbawa, si Mother J, alam ni Mother J yung katotohanan. Alam niya na kapag titingin siya sa iba at mahulog siya sa ibang babae, magkakaproblema yung buhay niya. Pero ginusto pa rin niya. There is no other sacrifice. Ano ibig sabihin? Once na masira mo ang pamilya mo, hindi mo na pwedeng isauli yun. May kausap ako. Papatawarin ka ng Panginoon, Brother Efren. Pero yung nasira mo, hindi mo na pwedeng isauli yun. Once na ang baso, Sister Ilby, mabasag yan, dikitan mo man ang magtiban yan, basag na pa rin yan. Kaya ano na pa natin gawin? We need to walk in the truth. May kausap ako. Ba? Ako, alam ni Sister Jaja, sa aming magpipinsan, 36 kaming magpipinsan. To God be all the glory. Pati mga kapatid ko na mga lalaki, I'm talking about mga lalaki kong mga pinsan. Halos ako lang, Brother Sinon, ang walang ibang babae. Because I choose to walk in the truth. Hindi ko naman sinisiraan yung mga kapatid ko. Pero, hindi ko naman i-upload yun eh. Kakat ko. Si Mark, before nag-asawa yun, marami naging kalipin yun. Kaya alam ni Sister Lala yun eh. May nurse yan, mayroong pang kilid dyan yun. Nag-helicopter pa kasi mayaman yung kilid dyan na ano niya eh. Oo. May mga kalo yun. Pangalan namin, si Kuya Michael, kilala niyo yun. Doon may pasulatido yung mga anak nun. Yun, kilala ng mga anak niya yan. Yung ibang mga kapatid niya nila, hindi nga siguro nila nakikita eh. Nakikita mo ba Berg yung mga kapatid mo? Oh. Hindi niya nakikita. Because, once na
Ito, Mother's Day ngayon, ha? Huwag nating sirain. No? Huwag nating sirain kasi once na masira yun, mga kapatid, Brother Sinon, hindi mo na maipapalit yun. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Brother Sinon pag nag-uusap kami. Sabi ni Brother Sinon, alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng mga kapatid ko, ako lang yung naninindigan na sana hindi masira ang pamilya. At kayo, na nakaranas kayo, ako, may mga kapatid kami hindi nakikita. Kaya nagpipray ako sa Panginoon kapag ako nagkapamilya. Ayaw kong mangyari yung nangyari sa pamilya namin. Kasi nagiging question namin yan nung nag-aaral kami ng dalawang kapatid ko, si Kuya Michael. Sabi ko, Tol, bakit i-applido mo? Palesteros, kakuluwa yun. Di ba, isa lang magulang natin. Sabi ni Kuya Michael, may tinutusok ako ng mga kaklase ko, hindi na ako, luayon. Kasi teacher yung mama namin, luayon. I-applido niya Palesteros. Umiyak sa mama, di mo na ako anak, ampun daw ako. Bakit? Hindi pangalan ko, Palesteros. Siyempre anong trauma ang nangyari sa papa? Totoo yan. Sa atin dito, meron din ganun, di ba? Hindi naman natin, kaya nga, mas maganda. Wala namang problema yung napalo ka kasi nag-asawa ka. Mr. Ilby. Hindi naman sinadya Mr. Ilby. Alam naman, forever naman siya magiging balo. May karapatan siya mag-asawa. Kayo mga balo dito, pwede kayo mag-asawa. Halimbawa, may kapil para kayong foreigner. Go! Basta ipag-pray nyo lang. Malaya kayo. Because there is no other sacrifice. Once it will be broken, hindi mo naman sasaulin yun. Lagi niyong tandaan yun. Hindi mo naman sasaulin yun. Pwedeng magkaroon ka ng panibagong pamilya, may kausap ako, magiging masaya ka, pero yung dati mong pamilya, hindi mo na maano yun. Kaya nga may nagtatanong sa akin, ano ang gagawin mo? Di ba, mayroon tayong license in-ordain dito, yung pamangkin ni Nabalyo. Marami nagtatanong sa akin, bakit mo rin ano yan? Kinukondem ako ng mga pastor, bakit mo ano yan? Dalawa asawa niyan. So before ko in-ordain yan, in-interview ko yan. Bata pa siya, 16 o 17 years old, na nakabuntis siya. Nagkaroon siya ng anak, hindi nila gusto ng isa't isa. Pero pinakasal siya nung nag-18 siya. Wala siyang magawa kasi gano'n naman sa atin eh. Hindi kasal kayo. Yan na yung regret ng kapatid ko si Kuya Michael eh. Pinilit ko, dalawa na anak mo, pakasal na kayo. Sa una pa lang eh, yung una si Mickey. Kasi dinala yan si Mickey dun sa bahay namin eh, ng mama niya. Ito yung anak, hindi ko mabubuhay ito. Kami na nagpalaki ng kay Mickey. Si Kuya Michael, tumakas yan dito sa Maynila. Hindi ko ano yan, hindi marami kami yan, hindi ko alam kung ako ba talaga. Wala pa namang DNA nun. Buti ngayon, may tulpo na, pwede ipagdiin ng tulpo. Kayong pangalawa, medyo kamukha na ni Kuya Michael, yung tingnan mo si Bert, kamukha na. Kaya usap-usap na kami, wala naman si Mickey. Usap-usap kami ni Kuya Michael. Sabi ko, Tol, ano po kaya si Mickey? Hindi ko maalam yun kasi si Jiboy at saka si Bert. Parehong mukha, pero ito si Mickey. Pero anak ko siguro, kasi pareho kayo humihilig eh. Anak ko siguro talaga yun. Hindi totoo yan, alam ng ni Mickey yun. Nag-uusap-usap kami. Sabi ko kay Kuya Miguel, bakit may anak ang bakla? Sabi niyo, yung si asawa ko kasi, yung si Arlen, may kapatid, may tsuhin yun at saka may ano yun, may mga pamangkin yun na bakla. Doon ako. Kasi sila natin walang ganun. Pwede yung ganun. Oo. Pero sabi nga ni Sir Jajan, ikaw, pinupost mo rin yung pamangkin mo eh. Yung uso doon sa chance tip, itong chance tip kasi, mahilig magpapagent eh. Iyan mahal magpa-make up sa labas. Sabi ko, Jiboy, total,
Yun ang talaga tinataas mo. Bilang kita ng mga pang-make-up. Make-upan na lang mga pinsan mo. Sa minister today, ko, imbis na gawin mong lalaki yung ano na yan. O tingnan mo ngayon, long hair na masyado. Oo. Simple mo naging bisman. Bisman ba yun? Ano ba yun, Mickey? Best man. Bisman. Kala mo, ano eh. Kala mo, bridesmaid. Diba? Wala ka magagawa. Kaya nga mahalaga na ayusin natin yung paglakad sa katotohanan. Would you say amen? Kasi once na yung breakdown, wala na. Hindi na mababago yun. Huwag niyong i-misinterpret ka na pwede pa rin kayong patawarin. Pero hindi mo na mababago yun. Hindi mo na mababago yun. Okay, example na lang. Halimbawa, sila Sister Chanel. Mula noong ang pagkakano, nag-usap kami ni Brother Sintong eh. Parang napipilit siya na, yung kung tama yung kwento ni Brother Sintong ha, hindi ko naman sana iba yung pagkasalan ko, Pastor eh. Pero napilit ako eh. Napilit ako ng nanay ko. Tama ba yan? Yung kasi doon kami sa Marimbes, kung ito pintuhan kami. Ganun ba? Dumating na ngayon, meron din akong ibang nagustuhan. Okay, ganun nangyayari. Meron akong anak doon ganito. Oo. Wala natin magagawa. Ganun na talaga eh. Paano ikukulit yun? Kaya nga, there is no sacrifice that will take away sins. Ang ibig sabihin yan, once na magkamali ka ng desisyon, makinig kayo. Lalo mga young people, once na magkamali kayo ng desisyon, it will affect your whole life. It will affect. Yan si Sister Abby. Sorry ha, Sister Abby, kwento ko sa kanila. Napakasakit yung gusto ko na hampulin niya din sa bahay. Kasi yung nanay niya nasa Hong Kong. Tapos yung tatay niya parang, Pastor, laging sinasabi ng papa ko, hindi raw niya ako anak. Isipin mo, nakatira sa tatay niya, pero sinasabi ng tatay niya, hindi kita anak. Napakasakit yun, sabi ko, anak kita, huwag mong malanganin. Ano kita? Gawin kitang bunso kasi si Ren, pangalayan si Ren. Pero sikita din sila din sa iba eh. Dahil sa desisyon mo, paano eh? Yung tatay din na, mayroon na. Kaya wala nang sacrifice yun. Before kayo mag-decide, kaya tama yung desisyon mo, Brother John. Kung nagkamali ka nung, alam mo na yun, yung dinodrawing mo. Drawing din pala. John ha, baka two-timer ka John ha. Kinakansawan ka ni Bern, no? Tingnan mo. Ang ganda ng mga anak mo. Bihira ko. Sipin mo yun. Yun yung hindi mong pinagsisisihan. Yung once na, kayo, mga young people pa kayo, ba? Dapat pinagpipray. Pinagpipray, no? Kinakalkula mo yan. Panginoon, ano ba to? Tama ba itong gagawin ko? Oo. Kasi ako ba sino, no? Nag-iisip ako noon, sabi ko, mag-asawa kaya ko, hindi. Kasi idol ko si Pastor Kibuloy eh. Hindi nag-asawa eh. Lumagong yung gawain. Ang sabi ng kwento niya, ayaw ko kasi ma-distract ako. Kasi pag may asawa ako, siyempre, may mga, hindi naman maiwasan yan. May gusto mo, hindi mo gusto. Hindi mo maiwasan yan. Pag may mga yung people, pag sisilusan yung, hindi mo maiwasan yun. Pero sabi ng Panginoon sa hindi, mag-asawa ka. Hindi mo kayang mag-single ka. Ikaw pa? Pag ginanon ako ng ikaw pa, Diyos ko, kailangan may asawa ka. Kaya nakita ko sa Claudia, nilihan sa kukat, ikaw na ba? Maghintay pa ako ng iba. Isumagot, ako na po. Pinakasalan ko. Oo, pinakasalan ko. Oo, totoo yan. Wala siyang magawa. Si tatay pa, kung umati ng anniversary, tatay Robert, hindi ko makalimutan yung bilang ko na yun eh. Medyo, pagka-ating niya ng gawain, nakainom-inom yun. Sabi niya, alam mo, father, hindi ko ako father. Ha?
ano, pastor. Oh. Di evangelist ako tatay. Evangelist po. Ano yung evangelist? Yung kung every Sunday, ba't iba akong nag-preach? Nag-evangelize ako kaya tinawag na evangelist. Yung pastor, stationary yan, yung dito. Sa evangelist ako noon eh. Okay. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga tira mo kanina. Sabi niya, may driving force ka eh. Pero yung pastor dito, sabi niya, hindi ko walang driving force. Totoo yan. Kaya, nung napangasawa ka, Sister Claudia, ang daming ano nun, daming natina nun. Nanonood kay Kibuloy, nanonood kay Soriano. Sa akin lang nagpapaptize yun. After ko nagpapaptize, Padre Sino, natingson pa. Pinahatid ko ng General Conference. Hatid sa Astrodome. Biglang sumigaw si Nomer. Kayong lahat dyan, alam ko, hindi kayo dapat magsisinungaling. Lahat dito na mayroon 1,000. Ilang kataon naman si tatay may 1,000 sa wallet. Dapat ibigay ninyo para sa Panginoon. Sabi ko, birang pastor to, ba't pinipilit tayo magbigay? Sabi niya, pastor, ayaw ko na magsimba. So bakit ay? Inag-isa na lang 1,000 ko. Sabi pa, huwag kang magsinungaling, may 1,000 ka. Parang ako yung pinaringgan. Hindi tayo, may ano ka, kung ano lang gusto mong ibigay, huwag mong pansinin yun. Parang tayo, hindi ko gusto yung pastor na yun eh. Hindi niya gusto. Paano yun si tatay? Anong tawag doon? Madamdamin yun. Pag medyo ano yun? Damdamin yun. So, ganun mga kapatid. Napakahalaga. Kaya, last verse, John 8:32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Pag naintindihan mo na, Brother Dino, ang kabuuang plano ng Diyos sa iyong buhay, woo! You are free indeed. Magiging malaya ka sa isip, amen, hallelujah, sa mga stress sa buhay. Lahat ng mga bagay, kahit may sakit ka, kahit sinisiraan ka, ako nga ngayon sa Facebook, ang daming naninira sa'yo. Sabi nga Sister Claudia, nga nung ni-inter, alam niyo yun? Bakit sumasali-sali ka dyan? Tingnan mo ngayon. Pero kaya ko. Bakit? Naintindihan ko eh. Naintindihan ko ang buhay. Kaya para sa atin mga kapatid, alamin natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating dakilang Diyos.